Little Red Riding Hood. Si Little Red Riding Hood ay isang batang babae na nakatira sa isang tahimik at masilayan na nayon sa gitna ng kagubatan. Kilala siya sa buong nayon dahil sa kanyang matamis na ngiti at sa isang bagay na lagi niyang suot, isang pulang kapa na binili ng kanyang lola. Dahil dito, tinawag siya ng lahat ng Little Red Riding Hood. Ang kapa ay nagbigay sa kanya ng kakaibang hitsura, kaya't madaling makilala siya ng mga tao sa kanilang kinasanayang lugar. Isang magandang umaga, habang ang araw ay nagsisimula pang sumikat, inutusan ng ina ni Little Red Riding Hood si Little Red Riding Hood upang magdala ng basket ng pagkain sa kanilang lola na nakatira sa dulo ng kagubatan. Ang lola ni Little Red Riding Hood ay matanda na at madalas magkasakit, kaya't madalas siyang dinalaw ng kanyang apo upang magbigay ng mga pagkain, problema at mga gamot na kailangan niya. Anak, ipagbilin mo ito kay lola. Ibinigay ko sa iyo ang basket upang magdala ng pagkain, gatas at gamot na kailangan niya. Huwag mong kalimutang mag-ingat at huwag makikipag-usap sa mga estranghero sa daan. Payo ng ina. Hindi po mama, magiging maingat po ako. Papunta lang po ako sa bahay ni lola, sagot ni Little Red Riding Hood habang ngumingiti at hinahaplos ang kanyang ina. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagsimula ng maglakbay si Little Red Riding Hood. Masaya siyang naglalakad patungo sa kagubatan dahil naaalala niyang ilang beses na niyang nabisita ang kanyang lola. Palaging maganda ang pakiramdam niyang nag-aalaga at nagsasama siya ng ilang oras sa kanyang lola. Habang naglalakad si Little Red Riding Hood, tinatangkilik niya ang mga tunog ng mga ibon na umaawit mula sa mga puno. Ang mga sariwang amoy ng mga halaman at bulaklak ay nagpapalakas sa kanya upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang mga paa ay magaan habang tinatahak niya ang landas, at ang kanyang isip ay puno ng saya at magaan na damdamin. Alam niyang hindi siya mawawala sa daan sapagkat sanay na siya sa paglalakad sa kagubatan, isang lugar na tila naging pamilyar sa kanya. Habang siya ay naglalakad, dumating siya sa isang bahagi ng kagubatan na medyo madilim at tahimik. Sa kabila ng kaunting kaba, patuloy pa rin siya sa kanyang daan. Alam na kahit saan man siya magpunta, tiyak na makararating siya sa bahay ng kanyang lola. Ngunit bago siya makarating doon, may isang matandang lalaki na biglang lumitaw mula sa mga puno. May suot siyang makapal na balahibo at isang malaking sombrero. Ang kanyang mukha ay may kalumang anyo, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi nakaramdam ng takot si Little Red Riding Hood. Tinutok niya ang mga mata sa matandang lalaki. Magandang umaga, bata, bungat ng matandang lalaki. Saan ka pupunta? Nasa daan po ako papunta sa bahay ng aking lola. Dalang-dala ko po ang basket ng pagkain para sa kanya, sagot ni Little Red Riding Hood nang may kabaitan. Ganoon ba? Sabi ng matanda.
pupunta ka pala sa bahay ng lola mo. Ngunit alam mo ba na mas mabilis kung dumaan ka sa daang ito? Itinuro ng matanda ang isang mas maiikli at mas mabilis na landas patungo sa bahay ng lola ni Little Red Riding Hood. Dumaan ka na lang dito sa kaliwa. Mas madali at hindi ka na kailangang magtagal sa daan. Sa sandaling iyon, naisip ni Little Red Riding Hood na baka tama ang matanda. Hindi niya alam na may masamang balak ang matandang lalaki. Tinutukoy niya ito bilang isang mabuting tao. Kaya hindi naisip ni Little Red Riding Hood na maaaring magdulot ng kapahamakan ang kanyang tinuturo. Nais lamang niyang makarating sa bahay ng kanyang lola upang makapaghatid ng pagkain at makapagbigay ng kasiyahan. Wala siyang kaalam-alam sa anumang panganib na nag-aabang sa kanya. "Salamat po, Lolo," sabi ni Little Red Riding Hood na may ngiti sa muka. "Magiging maingat po ako at susundin ko po ang inyong ipinayo." Matapos sabihin ito, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa daang itinuturo ng matanda. Sa kanyang isipan, iniisip niyang baka ito ang pinakamabilis na daan at makararating siya sa bahay ng kanyang lola nang hindi gaanong matagal. Hindi niya rin alam na habang siya ay naglalakad patungo sa kanto ng kagubatan, ang matandang lalaki ay dumaan sa mas mahabang daan upang makararating sa bahay ng lola ni Little Red Riding Hood nang mas mabilis kaysa sa kanya. Habang si Little Red Riding Hood ay dahan-dahang naglalakad sa landas na tinuro ng matanda, si matanda naman ay mabilis na nagtungo sa bahay ng lola. Alam niyang siya ang mauunang makararating doon. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap ng kasakiman dahil alam niyang si lola ni Little Red Riding Hood ay matanda at mahina, kaya madali niya itong matutuklasan. Habang si Little Red Riding Hood ay patuloy na naglalakad sa landas na tinuro ng matandang lalaki, hindi niya namamalayan na ang oras ay lumilipas ng mabilis. Ang kagubatan ay nagiging mas tahimik at madilim. Ang mga puno ay nagiging mas siksik at ang mga halaman ay may kakaibang itsura na hindi niya pa nakikita noon. Habang naglalakad, napansin niyang hindi na siya pwedeng tumingin sa mga makukulay na bulaklak at mga ibon na kumakanta. Ang lahat ay naging mas seryoso sa kanya. Ang landas na tinatahak ni Little Red Riding Hood ay tila hindi siya pinalakas ng sigla. Ang kanyang mga paa ay nagsimulang magsakit at ang mga bata niyang paa ay nagpasimula ng pagpapakita ng pagod. Ngunit hindi siya sumuko. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy niyang iniisip ang kanyang lola na matagal na niyang hindi nabisita. Gusto niyang makarating doon ng mabilis upang magbigay ng kaligayahan at alaga sa matanda niyang lola. Habang siya ay naglalakad, dumating siya sa isang dako ng kagubatan na malayo na sa nakasanayang landas. Inisip niya na baka dumaan siya sa isang ibang bahagi ng kagubatan. Napansin niyang ang mga puno sa paligid ay nagiging malalapad at mataas, kaya't nahirapan siyang makita kung saan siya patungo.
Ang mga ugat ng mga puno ay nagsisimulang magsalubong sa daan, kaya't mas nagiging mahirap maglakad. Tinutok ni Little Red Riding Hood ang kanyang mga mata at naghanap ng mga palatandaan. Ngunit wala siyang nakikita. Naglakad siya ng ilang minuto pa. Ngunit sa huli ay napansin niyang may isang matarik na daan sa gilid ng kagubatan. Nais niyang magsimulang magtanong sa mga tao, ngunit wala siyang nakita ni isa. Puno ng takot at kalituhan, tumigil siya sa kanyang paglalakad at nagdasal na sana hindi siya maligaw. Sa kabila ng kalituhan, nagpatuloy siya sa paglakad at umabot na siya sa isang lugar na hindi pa niya narating dati. Nagtaka siya kung bakit parang hindi pamilyar ang mga daan at hindi siya makapaniwala na madali lang siyang maligaw. Bigla niyang naalala ang mga payo ng kanyang ina. Anak, mag-ingat ka. Huwag kang makikipag-usap sa mga estranghero. Ang mga paalala ng kanyang ina. Sa mga salita ng ina na iyon, nagdesisyon si Little Red Riding Hood na magpatuloy pa rin at maghanap ng tamang daan upang makarating sa bahay ng kanyang lola. Hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Nais niyang makarating doon bago dumating ang dilim upang magbigay tuwa sa kanyang lola. Habang siya ay lumalakad, dumating siya sa isang maluwang na bukirin at napansin niyang may isang bahay sa malayo. Ang bahay na iyon ay tila may ilang palatandaan ng kabaitan. Naglakad siya ng mas mabilis upang makita kung iyon nga ang bahay ng kanyang lola. Habang papalapit siya sa bahay, naramdaman niyang may kakaibang kilig at kaba. Sa bawat hakbang na papalapit siya, tila ba ang buong paligid ay lumalalim at nagiging mas malamig. Ang kanyang mga pandama ay nagiging mas sensitibo at naramdaman niyang may mali. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglalakad dahil alam niyang malapit na siyang makarating kay lola. Sa loob ng bahay, hindi alam ni Little Red Riding Hood na ang kanyang lola ay hindi na siya naghintay ng matiwasay. Habang siya ay patuloy na naglalakad, hindi na siya nakaramdam ng sigla. Tinutok niya ang kanyang mga mata at narinig niyang may isang boses sa loob ng bahay. Ngunit hindi pa siya sigurado kung sino ito. Sa hindi niya alam, ang matandang lalaki na nakasalubong niya sa kagubatan ay nakarating na rin sa bahay ng kanyang lola. Habang naglalakad si Little Red Riding Hood papunta sa bahay, ang matandang lalaki ay mabilis na pumasok sa loob. Nilapitan ng lola at inilagay ito sa isang malalim na panaginip. Habang si Little Red Riding Hood ay patuloy na naglalakad patungo sa bahay ng kanyang lola, ang matandang lalaki na nakasalubong niya sa kagubatan ay mabilis na dumating sa bahay ni lola. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng kasakiman at kasunduan sa kanyang masamang plano. Alam niya na ang matandang lola ni Little Red Riding Hood ay mahina at hindi na kayang magtanggol ang sarili. May matinding layunin siya, ang maagaw ang kaligayahan at katahimikan ng lola at magkaroon ng pagkakataong makuha ang lahat ng kayamanan ng matanda. Pagdating ng matanda sa bahay ng lola, hindi siya nag-atubiling pumasok. Wala siyang tinanong, wala nang pag-aalinlangan
at mabilis na nagsimula ng kanyang plano. Habang ang lola ni Little Red Riding Hood ay tahimik na nakaupo sa kanyang upuan, ang matandang lalaki ay pumasok at niyakap siya mula sa likod. "Lola, ako po ito." Ang matandang lalaki na nagkunwaring may malasakit ay nagsalita. Si Lola, bagamat matanda at mahina, ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Napansin niyang mayroong hindi tama sa kanyang paligid, ngunit ang matanda ay mabilis na nagtakip ng kanyang mukha gamit ang isang kumot. Hindi siya pinansin ni Lola at agad na binanggit ang pangalan ng kanyang apo. "Pumunta po ba si Little Red Riding Hood?" tanong ni Lola. "Baka siya ang maghahatid ng pagkain sa akin." Ngunit sa halip na sumagot ng maayos, ang matandang lalaki ay nagpatuloy sa kanyang masamang plano at sinabi, "Oo, siya ay nandyan na, ngunit hindi siya magtatagal. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo." Hindi nakasagot si Lola. Sa mga salitang iyon, naramdaman niyang nagiging mas mahirap huminga. Nais niyang sumigaw, ngunit hindi niya magawa. Ang matandang lalaki ay mabilis na pinatulo ang isang potion sa kanyang mga mata na nagpamanhid sa kanya at nagpahina pa ng kanyang katawan. Sa loob ng ilang minuto, ang matanda ay nahulog sa isang malalim na pagkatulog. Ang kanyang katawan ay tila nawalan ng sigla at buhay. Nang matiyak ng matandang lalaki na si Lola ay hindi na makakaresponde, mabilis niyang inalis ang mga kumot na nakabalot sa katawan ng matanda at nagmadaling kumuha ng mga bagay na makakatulong sa kanya upang maipagpatuloy ang kanyang plano. Habang binabaybay niya ang mga susunod na hakbang, naiisip niyang ang lahat ng ito ay magiging isang madali at mabilis na gawain. Ngunit bago siya magpatuloy, may isang kakaibang tunog na narinig mula sa labas ng bahay. Naramdaman ng matandang lalaki na parang may isang tao na papalapit sa pintuan. Isang paa na maingat na tinatapakan ang sahig. Ang tunog na iyon ay nagpatibay sa takot na nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Little Red Riding Hood. Naisip ng matanda habang tumingin siya sa bintana. Sinubukan niyang magmadali upang makapagtago bago makarating si Little Red Riding Hood sa bahay ng kanyang lola. Sinikap niyang ilihim ang lahat ng nangyari at itago ang kanyang ginawang masama. Ngunit ang isang bagay na hindi niya maiiwasan ay ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang ang batang si Little Red Riding Hood ay mas matalino kaysa sa kanya at tiyak ay hindi ito basta-basta magpapadala sa mga kasinungalingan. Si Little Red Riding Hood na sa wakas ay nakarating na sa bahay ng kanyang lola ay may hawak na basket ng pagkain at mga gamot. Habang papalapit siya sa pintuan, naramdaman niyang may kakaibang pakiramdam. Nakita niyang hindi normal ang lahat ng bagay sa paligid ng bahay. Wala sa kasaysayan ng kanyang mga pagbisita ang ganitong pakiramdam. Hindi ito ang magiliw at masayang tahanan na nakasanayan niya. Inisip niyang baka ang lola ay medyo pagod o may sakit, kaya't hindi ito nakalabas upang salubungin siya. "Lola,
Tawag ni Little Red Riding Hood. Ako po ito, Little Red Riding Hood. Binigyan ko po kayo ng pagkain at gamot. Wala siyang narinig na sagot mula sa loob ng bahay. Nag-isip siya sandali at nagdesisyon na pumasok. Inilagay niya ang basket sa tabi ng pinto at marahang binuksan ang pinto ng bahay. Habang binabaybay niya ang madilim na pasilyo ng bahay, nakita niyang nakahiga ang kanyang lola sa kama. Ngunit ang hitsura ng matanda ay tila kakaiba. Ang mga mata ni Lola ay malabo at ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang Lola ay natatakpan ng makapal na kumot at ang mga paa niya ay nakatago sa ilalim nito. Dahan-dahang lumapit si Little Red Riding Hood sa kama ng Lola. Lola, bakit po kayo natatakpan ng mga kumot? Hindi po ba kayo mainit? Tanong ni Little Red Riding Hood na may pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit bago siya makapaghintay ng sagot, naisip niyang mayroong kakaibang nangyayari sa mga mata ng Lola, na tila ba hindi ito tunay na si Lola. Lola, bakit po ang laki ng mga mata ninyo? Tanong ni Little Red Riding Hood nang may pagdududa. Upang mas makita kita, anak. Sagot ng matanda, ngunit may kahina-hinalang tinig. Lola, bakit po ang laki ng mga kamay ninyo? Tanong ni Little Red Riding Hood. Upang mas mahawakan kita, anak. Sagot ng matanda, ngunit may nakakakilabot na tunog sa kanyang tinig. Nagpatuloy si Little Red Riding Hood sa mga tanong, ngunit hindi niya alam na siya ay unti-unting nalalapit sa panganib na matagal na niyang iniiwasan. Si Little Red Riding Hood, na mas matalino kaysa sa matanda, ay nagsimulang magduda sa hitsura ng Lola at napansin niyang may kakaibang nangyayari sa loob ng bahay. Habang si Little Red Riding Hood ay patuloy na nagmamasid sa kanyang lola na nakahiga sa kama, ang kanyang mga mata ay mas lalong nagiging mapanuri. Ang mga tanong na paulit-ulit niyang binanggit ay nagsimula ng magbigay ng matinding takot sa kanyang puso. Ang kanyang mga pakiramdam na kanina'y puno ng sigla at kasiyahan ay unti-unting napalitan ng alinlangan at pangamba. Kung ikaw nga si Lola, nagsimulang magsalita si Little Red Riding Hood. Bakit po ang laki ng mga mata ninyo? Para po ba kayo makakita ng mabuti? Ang Lola na sa katunayan ay hindi na ang tunay na Lola ay sumagot ng may matamis ngunit pilit na ngiti. Oo, anak, upang mas makita kita ng mas malinaw. Ngunit sa mga sagot na iyon, hindi na nakapagpigil si Little Red Riding Hood. Nagsimula siyang magduda at naramdaman niyang may hindi tama sa sitwasyon. Hindi siya sigurado kung bakit ang Lola ay tila iba sa lahat ng mga nakaraan niyang pagbisita. Ang mga mata ng Lola ay masyadong malaki. Ang kanyang boses ay hindi tulad ng dati. At ang mga kamay na inilalapat nito ay tila masyadong magaspang at mahahabang mga kuko. Naku, Lola, ang sabi ni Little Red Riding Hood. Bakit po ang laki ng mga kamay ninyo? Para po ba kayong makapaghawak ng mabuti?
upang mas mahawakan kita, anak. Sagot ng matanda, ngunit ang tono ng kanyang boses ay hindi na masyadong magaan. Ang mga mata ng matanda ay kumikislap ng kasamaan at ang mga labi nito ay nagiging mas matalim sa mga sumunod na salita. Dahil sa pagkakaroon ng matinding pagdududa, hindi nakaligtas sa matalim na mata ni Little Red Riding Hood ang kakaibang anyo ng lola. Isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi ito ang aking lola. Ang puso ni Little Red Riding Hood ay nagsimulang maglaho ng sigla. Ang kasunod na tanong na nais niyang itanong sa matanda ay agad dumating sa kanyang isipan. Lola, bakit po ang laki ng iyong mga ngipin? Sa oras na iyon, ang ngiti ng matanda ay naging punit-punit at itinaas ang isang kamay na may mahabang mga kuko upang mas madali kitang makakain, anak. Sagot ng matandang lalaki na ngayon ay walang kaluluwa kundi ang isang malupit na alagad ng kadiliman. Nasa kalagitnaan ng pagtatangka si Little Red Riding Hood na magtakbong palayo, ngunit ang matandang lalaki o ang lola na nagkunwaring siya ay mabilis na tumalon mula sa kama at pinigilan siya. Naglakip ng mahahabang mga kuko ang matanda sa leeg ng bata at sinubukang mangibabaw. Ngunit sa huling sandali, nagkaroon ng liwanag na sumikmula sa pintuan. Isang kaluskos mula sa labas ng bahay ang nagbigay ng hudyat kay Little Red Riding Hood. Ang tunog na ito ay tila isang pag-asa na muling magbibigay sa kanya ng lakas upang labanan ang masamang plano ng matanda. Ang pintuan ay bumukas at pumasok ang isang matapang na lalaki, isang mang-uusig, ang hunter na matagal nang nagmamasid sa kagubatan at naghahanap ng mga panganib sa mga mabagsik na hayop. Nang makita ng hunter ang matandang lalaki na nakatakip kay Little Red Riding Hood, siya ay nagmadali at hinawakan ang matanda. Hinila siya palayo mula sa bata at tinulungan si Little Red Riding Hood na makalaya mula sa pagkakahawak ng matanda. Mabilis na umatras ang matandang lalaki. At bago pa man siya tuluyang makapagsalita o magplano muli, ang hunter ay nakapagtago ng mga pana at sibat sa katawan ng matanda. Habang nagsisiksikan ang lahat sa paligid ng bahay ng lola, naisip ni Little Red Riding Hood na siya ay hindi lamang nakaligtas mula sa panganib, kundi natutunan din ang isang mahalagang aral. Mag-ingat sa mga hindi kilalang tao at magtiwala sa mga taong may malasakit sa kanya. Matapos maligtas si Little Red Riding Hood mula sa masamang plano ng matandang lalaki, siya ay nanghina at napaupo sa tabi ng kanyang lola na sa kabutihang palad ay nagising mula sa malalim na pagkatulog. Ang hunter na tumulong kay Little Red Riding Hood ay mabilis na tumingin kay lola at nang makita niyang ligtas ito, nagpasalamat siya sa kanyang kabutihang ginawa. Salamat po, mister, sabi ni Little Red Riding Hood habang pinapawi ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko po ay wala na akong magagawa upang mailigtas si lola. Ang mahalaga ay ikaw ay ligtas, bata, sagot ng hunter. Nakita ko na ang matandang lalaki na iyon ay laging nagmamasid sa kagubatan. Mabuti na lamang at dumating ako bago siya
makapinsala pa ng higit. Si Lola ay dahan-dahang umupo at pinahid ang kanyang noo. Salamat, batang babae, at salamat din sa iyo, Mang Uusig. Kung hindi dahil sa inyong pagtulong, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Nang magkamayan sila ng hunter, nagpasya si Little Red Riding Hood na magtulungan na silang magpatuloy sa pagtulong sa kanilang komunidad. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, nagpasya siyang gawing mas alerto at mas mapagmatyag sa mga bagay sa paligid. Ngunit bago nila simulan ang pag-uusap ng mas maayos, nagpasya si Little Red Riding Hood na tapusin na ang kanyang layunin sa araw na iyon. Lola, alingaw-ngaw ng aking ina na ako'y maghahatid sa iyo ng gamot at pagkain. Magandang simula po ito upang magkausap tayo at magsimula ng magbalik loob sa bawat isa. Nagtulungan sila sa pag-aalaga ng mga halaman at pagkain. Si Lola, na ngayon ay buo ang katawan, ay tinulungan siya sa paghahanda ng mga pagkaing isasama sa basket. Naisip nila na habang nililinis ang bahay ay magiging masaya silang magkasama sa pagtulong sa bawat isa. Muling ibinalik ni Little Red Riding Hood ang basket sa kanyang lola, at habang siya ay naglalakad sa labas ng bahay, napansin niyang ang paligid ng kagubatan ay mas magaan na. Parang nawala na ang kasamahan ng matandang lalaki sa kagubatan at mas buo na ang kanyang tiwala sa mga bagay na hindi niya kailanman pinansin noon. Habang tinatahak ni Little Red Riding Hood ang daan pabalik sa kanilang bahay, napansin niyang maraming mga hayop at mga ibon sa paligid. At ang kagubatan ay muling naging masigla at puno ng buhay. Walang panganib na nag-aabang sa kanya, at sa kabila ng lahat ng nangyari, alam niyang natutunan niya ang isang mahalagang aral sa araw na iyon. Salamat Diyos ko, at hindi ko na po kailangan pang muling maranasan ang mga bagay na iyon. Ang mga salitang bumulong kay Little Red Riding Hood. Pangako, mag-iingat na po ako at hindi na po ako magpapadala sa mga estranghero. Habang si Little Red Riding Hood ay naglalakad pabalik sa kanilang bahay, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at saya. Naramdaman niyang isang malaking pag-aalaga ang natamo niya mula sa kanyang lola at mula sa mang-uusig na tumulong sa kanila. Naalala niya ang mga aral na natutunan sa araw na iyon. Ang mag-ingat sa mga hindi kilalang tao, at higit sa lahat, ang magtiwala sa mga taong may malasakit sa iyo. Dumaan siya sa kagubatan na madalas niyang nilalakbay. Tila ba ang mga puno ay nagiging mas maliwanag at ang hangin ay mas sariwa. Wala na ang anino ng takot na kanina lamang ay nag-aalala sa kanya. Ang mga ibon ay patuloy na umaawit at ang mga hayop sa kagubatan ay masigla at walang anumang banta. Ang saya ko at salamat kay Lola at sa mang-uusig na tumulong sa amin. Naisip ni Little Red Riding Hood habang naglalakad. Ngayon, muling magiging ligtas kami sa bahay. Habang siya ay papalapit sa kanilang bahay, natutunan niyang ang tunay na kahulugan ng pag-iingat. Hindi niya kailanman inisip na mayroong mga tao
na may masamang layunin sa kanyang paligid. Ngunit natutunan niya na hindi lahat ng bagay ay kasing simple ng hitsura nito. Ang lahat ng kasaysayan at aral ay nagdala sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa buhay at sa pagiging maingat sa mga estranghero. Nang makarating siya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang ina ng isang matamis na ngiti. "Anak, anong nangyari? Bakit napakabilis mong bumalik?" "Ma, may nangyari po sa kagubatan," sagot ni Little Red Riding Hood. "Nakakita po ako ng isang matandang lalaki na nagkunwaring lola. Pinagkatiwalaan ko po siya dahil iniisip kong siya si lola. Pero mabuti na lang po at may mang-uusig na dumating at niligtas kami." Nagulat ang ina ni Little Red Riding Hood sa narinig. "Bakit hindi ka nag-ingat, anak? Ipinagbilin ko sa iyo na huwag makikipag-usap sa mga estranghero." "Po, mama, natutunan ko po ang leksyon. Salamat po at ligtas kami," sagot ng bata. Nang gabing iyon, nagdaos ng isang maliit na salo-salo sa kanilang bahay. Ang kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan ay nagsama-sama upang magdiwang ng kanilang kaligtasan. Habang nag-uusap ang mga tao sa paligid, si Little Red Riding Hood ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina, masaya at kontento. Alam niyang ang araw na iyon ay isang mahalagang aral sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ni Little Red Riding Hood ang kahalagahan ng pagiging maingat at hindi agad magtitiwala sa lahat ng tao. Pinangako niya sa sarili na magsisilbing gabay ang mga aral na iyon sa kanyang pag-unlad at hindi na muling magpapadala sa mga mapanlinlang na tao. "Pangako ko po, mama," ang sabi ni Little Red Riding Hood. "Magiging maingat po ako at hindi na po ako basta makikipag-usap sa mga estranghero." "Magandang aral, anak," sagot ng ina. "At ang pinakamahalaga sa lahat, huwag kalimutan na laging magtiwala sa mga taong mahal mo at nagmamalasakit sa iyo." Nagpatuloy ang gabi na puno ng tawa at masayang pag-uusap. Ang pamilya ay nagsama-sama upang magdiwang at magpasalamat sa kaligtasan. Habang ang kanilang kwentuhan ay nagsasaya, ang mga tanawin ng kagubatan sa labas ng kanilang tahanan ay nagiging tahimik at mas maliwanag, isang simbolo ng bagong pag-asa at kaligtasan. Matapos ang masayang salo-salo, si Little Red Riding Hood ay nagsimula ng mag-isip ng mas malalim tungkol sa mga nangyari sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na isang simpleng pagbisita sa kanyang lola ay magiging isang malupit na karanasan. Habang ang araw ay lumulubog sa horizon at ang kanyang pamilya ay natutulog, nanatili siyang gising. Nagmumuni-muni sa lahat ng mga aral na natutunan mula sa karanasang iyon. Kahit ang mang-uusig ay nakatulong sa kanya, hindi pa rin maiwasan ni Little Red Riding Hood na mag-alala tungkol sa mga posibleng panganib sa hinaharap.
Habang natututo siyang mag-ingat sa mga estranghero, napansin niyang may mga pagkakataon din na kailangan niya ng tulong mula sa ibang tao. Minsan, ang mga hindi inaasahang pagkakataon ay nagiging pagkakataon upang magtulungan at magbigay ng proteksyon sa isa't isa. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Little Red Riding Hood sa lahat ng ito ay hindi lang ang pag-iingat, kundi ang pagpapahalaga sa mga taong may malasakit sa iyo. Ang kanyang lola, ang kanyang ina, at ang mang-uusig na nagligtas sa kanya ay nagsilbing mga simbolo ng tunay na kabutihang loob. Hindi lahat ng tao sa paligid ay may masasamang layunin. At sa kabila ng mga pagsubok at panganib, may mga taong handang magbigay ng tulong. Sa mga sumunod na araw, nagsimula nang magbalik si Little Red Riding Hood sa kanyang dati ng buhay. Nagpatuloy siya sa pagdalaw kay Lola. Ngunit ngayon ay mas maingat na siya. Hindi na siya basta-basta nagpapaalam sa mga estranghero at mas natutunan niyang pahalagahan ang bawat araw na lumilipas. Naging mas maligaya siya sa simpleng mga bagay, ang magkasama ang pamilya, ang magbigay ng tulong sa kapwa, at ang magdiwang ng buhay. Isang araw, habang si Little Red Riding Hood ay naglalakad patungo sa kagubatan upang dalawin si Lola, nakita niya ang isang batang lalaki na mukhang nawawala. Nag-aalala siya, kaya't nilapitan niya ang bata. "Anong nangyari sa iyo, bata?" tanong ni Little Red Riding Hood. "Nawawala po ako," sabi ng batang lalaki. "Hindi ko po alam kung paano babalik sa bahay namin." Dahil natutunan ni Little Red Riding Hood ang kahalagahan ng pagtulong sa iba, inisip niyang hindi siya dapat mag-atubiling tumulong. Inalalayan niya ang batang lalaki at dinala siya pabalik sa kalsadang tinatahak niya. "Huwag ka mag-alala, tutulungan kita. Dito tayo, ipapakita ko sa iyo ang tamang daan." Habang magkasama silang naglalakad, nakipag-usap siya sa bata. "Alam mo, hindi mo rin dapat basta-basta magtiwala sa mga estranghero. Ibinilin sa akin ng aking ina na mag-ingat. At ngayon, ipinapaabot ko sa iyo ang aral na ito," sabi ni Little Red Riding Hood. "Salamat po," sabi ng bata. At nang makarating sila sa tamang kalsada, nagpasalamat ito kay Little Red Riding Hood at bumalik sa kanyang pamilya. Masaya si Little Red Riding Hood na nakatulong siya, ngunit mas natutunan niyang hindi lahat ng tao ay nagtatago ng masamang layunin. Ang iba ay nangangailangan lang ng gabay at tulong. Pagdating ni Little Red Riding Hood sa bahay ni Lola, ikinuwento niya kay Lola ang kanyang naging karanasan sa batang nawawala. Napansin ni Lola na ang kanyang apo ay natututo na mula sa lahat ng nangyari at nagsimulang magpakita ng malasakit sa kapwa. "Anak," sabi ni Lola, "ang pinakamahalagang bagay na natutunan mo mula sa lahat ng karanasang ito ay ang pagpapahalaga sa bawat tao sa iyong paligid. Kung nakikita mong nangangailangan sila ng tulong, huwag kalimutang magbigay ng iyong malasakit.
Ang mga salita ni Lola ay nagsilbing gabay kay Little Red Riding Hood. Natutunan niyang hindi lahat ng tao ay may masamang layunin. Minsan, ang mga tao ay naghahanap lamang ng pag-unawa at tulong. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng malasakit, nagiging mas magaan at mas maganda ang mundo. Pagkatapos ng kanyang pagbisita kay Lola, naglakad muli si Little Red Riding Hood pabalik sa kanilang bahay. Habang siya ay naglalakad, napansin niyang ang mga bituin sa langit ay kumikislap at nagbibigay ng liwanag sa kanyang daraanan. Parang bawat bituin ay nagsasabing magpatuloy sa paggawa ng mabuti sa kabila ng mga pagsubok. "Pangako ko po, Lola," ang sabi ni Little Red Riding Hood sa kanyang isipan. "Hindi ko po kalilimutan ang mga aral na ito. Magiging maingat po ako at tutulungan ko po ang mga tao sa abot ng aking makakaya." Habang ang araw ay patuloy na lumulubog sa kagubatan, si Little Red Riding Hood ay patuloy na naglalakad sa kanyang tahanan. Ang kanyang puso ay puno ng mga bagong pananaw at aral. Sa kabila ng lahat ng karanasan at pagsubok, natutunan niya ang kahalagahan ng mga simpleng bagay, ang halaga ng pamilya, at ang pagiging matatag sa kabila ng takot at pangamba. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang may mga pagkakataon na hindi lahat ng tao ay may masasamang layunin. Ang isang maliit na kabutihan ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad upang magtulungan at magbigay ng malasakit sa bawat isa. Sa kabila ng kanyang mga natutunan, hindi pa rin nawawala sa isipan ni Little Red Riding Hood ang mga pangyayari sa kagubatan. Ang karanasan ay patuloy na nagbigay sa kanya ng mga tanong. Bakit ang matandang lalaki ay nagkaroon ng ganitong plano? Ano ang dahilan sa likod ng kanyang masamang layunin? Nang maisip niya ito, napansin niyang ang buhay ay hindi laging madali. May mga taong ang tanging layunin ay magdulot ng takot sa iba upang maghari. Ngunit mayroon ding mga taong may malasakit at naglalayong magbigay ng tulong sa kabila ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang na ginawa ni Little Red Riding Hood, natutunan niyang hindi lahat ng problema ay maaaring malutas ng mag-isa. Kailangan ng tulong mula sa iba, at may mga pagkakataon na ang pagtulong sa iba ay magbibigay sa iyo ng lakas upang malampasan ang iyong mga problema. Sa huli, ang pagiging bukas sa mga posibilidad ay nagiging susi sa pagkakaroon ng mas magaan at mas maliwanag na kinabukasan. Sa pag-uwi ni Little Red Riding Hood, dumaan siya sa kagubatan na dati nagdudulot sa kanya ng takot. Ngayon, ang kagubatan ay tila mas maliwanag at puno ng buhay. Ang mga ibon ay patuloy na umaawit at ang mga hayop ay tila mas maligaya. Ang lahat ng ito ay nagbigay sa kanya ng pag-asa at lakas. Alam niyang lahat ng bagay ay may dahilan at ang bawat karanasan ay nagsisilbing bahagi ng kanyang paglago at pag-unawa sa mundo. Nang dumating siya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina ng isang masayang ngiti
"Anak, kamusta ka? Mukhang may dala kang magandang kwento." Habang si Little Red Riding Hood ay nagtatanggal ng kanyang pulang kapa at inilalagay ang basket ng pagkain sa mesa, nagsimula siyang magkwento ng lahat ng nangyari. Ikinuwento niya ang kanyang pakikipagkita sa matandang lalaki sa kagubatan, ang takot na naramdaman at kung paano siya nailigtas ng mang-uusig. Sinabi din niya kung paano siya natututo ng mga mahalagang leksyon tungkol sa pag-iingat at pagtulong sa kapwa. Ang mga bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, sabi ng kanyang ina. Minsan, ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay may dahilan. Ang mahalaga ay matutunan nating magtiwala at magbigay ng tulong sa iba, ngunit mag-ingat din sa mga hindi nating kilala. Habang nag-uusap sila ng kanyang ina, nagpasya si Little Red Riding Hood na hindi na niya hahayaang muling makalimutan ang mga aral na natutunan. Nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay. Ang pagiging maingat ay mahalaga, ngunit ang pagbabalik loob sa mga taong nangangailangan ng tulong ay isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi siya matatakot na magbigay ng malasakit sa mga tao, ngunit maghahanap siya ng mga pagkakataon upang magtulungan at magbigay sa kapwa. "Magiging mas matalino po ako, Mama," ang wika ni Little Red Riding Hood habang iniisip ang mga aral na natutunan. "Hindi ko na po pababayaan ang mga pagkakataon na magbigay ng tulong sa iba." Ngunit ang mga karanasang iyon ay nagsilbing gabay sa kanya. Sa mga sumunod na linggo, patuloy siyang dumadalaw kay Lola at nagbibigay ng mga pagkain. Hindi siya nagdalawang isip na magbigay ng tulong sa mga tao sa paligid, lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Habang naglalakad siya sa kagubatan, natutunan niyang huwag matakot sa mga bagay na hindi niya nakikita o nauunawaan. Natutunan niyang pahalagahan ang bawat hakbang na kanyang tinatahak, sapagkat ang bawat landas ay may layunin at nagbibigay ng mga bagong karanasan. Isang linggo pagkatapos ng mga karanasang iyon, nagsimula ng muling maglakbay si Little Red Riding Hood sa kagubatan patungo sa bahay ng kanyang lola. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang nararamdaman. Ang takot na dati niyang nadama tuwing dadaan siya sa madilim na kagubatan ay nawala na. Sa halip, naramdaman niyang mas matatag siya at ang bawat hakbang na kanyang ginagawa ay puno ng tiwala sa sarili at sa mga natutunan niyang aral. Habang naglalakad, napansin niyang may mga bagay na nagbago sa kanyang paligid. Ang kagubatan na noon ay puno ng misteryo at takot ay tila nagiging mas maliwanag. Ang mga puno ay mas magaan ng itsura at ang mga dahon ng mga halaman ay kumikislap sa ilalim ng araw. Ang mga ibon ay patuloy na umaawit at ang mga hayop ay masigla at tila nagbabalik loob ang lahat ng buhay sa kagubatan. Hindi na ito ang kagubatan na kanyang kinatatakutan noon. Sa mga oras ng kanyang pag-iisa, natutunan niyang
Hindi lahat ng madilim na lugar ay may masamang layunin. Minsan, ang mga lugar na iyon ay nagiging saksi sa mga aral na ating natutunan at mga hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Ang kagubatan sa kanyang bagong pananaw ay naging simbolo ng mga pagsubok na tinahak niya at ang mga takot na kanyang nalampasan. Habang siya ay naglalakad, nakasalubong siya ang ilang mga hayop sa kagubatan. Hindi siya natakot, bagkus ay nakipag-usap siya sa mga ito. Magandang araw mga kaibigan, sabi ni Little Red Riding Hood sa isang pangkat ng mga kuneho na tumatalon sa paligid. Napakasaya ko at nakikita ko kayong lahat dahil sa kanyang pag-unawa at malasakit. Nakapagbigay siya ng lakas sa mga hayop at sa kanyang sarili. Sa bawat hakbang, napansin niyang mas tumatagal ang kanyang lakas at ang takot ay nagiging isang malayong alaala. Ngayon, alam niyang hindi lang siya dapat mag-ingat, kundi magtiwala rin sa kanyang sarili at sa mga bagay na natutunan niya. Pagtapos ng isang oras na paglalakad, nakarating si Little Red Riding Hood sa bahay ng kanyang lola. Laking tuwa ng kanyang lola nang makita siya. "Anak, kamusta ang iyong biyahe?" tanong ng lola nang binuksan ni Little Red Riding Hood ang pinto. "Lola, maganda po ang aking biyahe. Naramdaman ko po na mas matatag na ako ngayon," sagot ni Little Red Riding Hood habang iniabot ang basket ng pagkain. "Sa mga nakaraang linggo, natutunan ko po ang isang mahalagang leksyon. Ang mga pagsubok ay hindi lang po nakakatakot, kundi may mga pagkakataon din na magbibigay sa atin ng lakas at kaalaman." Masaya si Lola na narinig ang mga salitang iyon mula kay Little Red Riding Hood. "Anak, tama ka. Ang mga pagsubok sa buhay ay may dahilan. Minsan, kailangan natin ng mga pagsubok upang magtagumpay at maging mas matalino. At ang pinakamahalaga ay ang mga aral na natutunan natin mula dito." Habang nag-uusap sila, naiisip ni Little Red Riding Hood na ang bawat karanasan, mabuti man o masama, ay bahagi ng kanyang paglalakbay. Napagtanto niyang ang mga bagay na nagdudulot sa atin ng takot ay minsan ang mga bagay na magbibigay sa atin ng lakas at kabatiran. Ang mga karanasang iyon ay nagiging gabay sa atin upang maging mas matatag, at hindi dapat nating takasan ang mga ito, kundi yakapin bilang bahagi ng ating paglago. Pagkatapos nilang mag-usap, nagsimula ng maghanda si Lola ng masarap na pagkain. Si Little Red Riding Hood ay nagpasalamat sa bawat patak ng pag-ibig at malasakit na ibinuhos sa kanya ng kanyang lola, at muli niyang naranasan ang init ng kanilang tahanan. Lahat ng pagod at takot ay naglaho nang makita niyang buo at maligaya ang kanyang lola. Ang araw ay unti-unting lumulubog habang si Little Red Riding Hood ay naglalakad patungo sa kanyang tahanan
kasama ang mga aral at karanasang natutunan mula sa kanyang paglalakbay. Habang siya ay naglalakad sa kagubatan, natutunan niyang pahalagahan ang bawat hakbang at ang bawat araw. Alam niyang ang mga pagsubok ay hindi natatapos, ngunit siya ay handa nang harapin ang mga ito ng may tapang at determinasyon. Hindi na siya takot sa mga madidilim na bahagi ng kanyang landas. Ang mga takot na dati ay nagpapabigat sa kanyang puso ay naging mga alaala na nagsilbing gabay sa kanya. Sa bawat paglalakbay ni Little Red Riding Hood, natutunan niyang mas maging maingat, magtiwala sa mga tao, at higit sa lahat, magbigay ng malasakit sa kapwa. Naisip niyang ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit sa bawat hakbang ay mayroong aral at pagkakataon upang maging mas mabuting tao. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, naisip niya na ang bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon upang maging mas mabuting tao, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Ang lahat ng kanyang natutunan ay magagamit niya upang magbigay ng positibong pagbabago sa kanyang paligid. Alam niyang ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina at lola, ay magiging proud sa kanya dahil natutunan niyang pahalagahan ang buhay at ang mga mahalagang bagay sa kanyang paligid. Pagdating niya sa kanilang bahay, sinalubong siya ng kanyang ina ng isang masayang ngiti. "Anak, ang tagal mo yata," sabi ng ina. "Kamusta ang iyong biyahe? May bago ka bang natutunan?" Lumapit si Little Red Riding Hood sa kanyang ina at niyakap siya. "Oo po, Mama. Marami po akong natutunan. Natutunan ko po na ang bawat takot at pagsubok ay may dahilan. Hindi po dapat matakot sa mga bagay na hindi natin nauunawaan. Ang importante ay magtiwala sa ating sarili at sa mga taong mahal natin." Tinutulungan siya ng ina upang maghanda ng pagkain, at habang sila'y magkasama sa paghahanda ng kanilang hapunan, napansin ni Little Red Riding Hood ang mga simpleng bagay na nagdudulot sa kanila ng kasiyahan. Ang pagiging buo ng pamilya, ang pagmamahal sa isa't isa, at ang bawat hakbang na tinatahak nila upang magtagumpay ay mga bagay na hindi niya dapat baliwalain. Ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi lang po sa mga magagandang pagkakataon. Kung minsan, ang mga pagsubok po ang nagiging dahilan upang mas maging matatag tayo at mas maging maligaya. Wika ni Little Red Riding Hood. Tinutukoy ni Little Red Riding Hood na ang bawat karanasan ay nagbubukas ng mas maraming posibilidad. Ang mga pagsubok na dumaan sa kanya ay nagbukas ng mga mata niya upang makita ang mas malalim na kahulugan ng buhay. Natutunan niyang magtiwala sa mga magulang at mga mahal sa buhay, at higit sa lahat, ang magbigay ng tulong sa iba. Ang aral na natutunan niya ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Sa gabing iyon, habang ang buong pamilya ay nagsasalo-salo at nag-uusap, natutunan ni Little Red Riding Hood na ang buhay ay puno ng mga pagsubok
at hamon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang pagmamahal at malasakit sa isa't isa ay magsisilbing gabay sa lahat ng mga darating na hamon. Ang bawat hakbang, bawat desisyon, at bawat pagkatalo ay bahagi ng isang mas malalim na pag-unawa sa ating mga sarili at sa mga tao sa paligid natin. Si Little Red Riding Hood ay natutong magtiwala, mag-ingat, at magbigay ng malasakit sa mga estranghero at mga mahal sa buhay. Ang takot na naramdaman niya noon sa kagubatan ay naging isang malupit na guro. Ngunit sa huli, ang lahat ng mga karanasang iyon ay nagdala sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa mundo at sa buhay. Sa kanyang mga mata, ang kagubatan ay hindi na isang lugar ng takot, kundi isang simbolo ng mga pagsubok at tagumpay na hinarap at nalampasan. Ang mga bituin sa langit, ang mga ibon sa mga puno, at ang hangin sa kagubatan ay nagbigay ng liwanag sa kanyang daraanan. Ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay, ngunit ang pagmamahal, malasakit, at pagkakaroon ng tapang ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. At sa bawat hakbang na tinatahak ni Little Red Riding Hood, natutunan niyang ang buhay ay puno ng pag-asa at sa kabila ng lahat ng pagsubok, may bagong simula na naghihintay.